Dalawang Tomasinong direktor kabilang sa patimpalak ng Cinemalaya. Tampok ang dalawang maiikling pelikula ng mga Tomasinong direktor sa ika-12 Cinemalaya Independent Film Competition na ginanap sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas noong ika-7 hanggang ika-12 ng Agosto. 2 sa 10 pelikulang nagtutunggali para sa kategoryang short film ang mga gawa ni Cyrus Valdez, Forever Natin, at Romel Tolentino, Ang Hapon ni Nanding, kapwa nagtapos ng kursong Communication Arts sa UST. Paggamit ng Filipino sa K-12 handang pag-ibayuhin ng mga guro. Nakahanda ang mga guro na gumamit ng Filipino sa pagtuturo. Ito ang iginiit ni Virgilio Almario, tagapangulo ng Komisyon ng Wikang Filipino at Pambansang Alagad ng Sining, sa unang araw ng Pambansang Kongreso sa Intelektualisasyon ng Wikang Filipino sa Teachers Camp sa Baguio noong ika-3 ng Agosto. Golden Tigresses at Tiger Spikers nag-uwi ng tig-2 panalo sa kanilang mga kinalahokang torneo ngayong linggo. Idinispatya ng Tigresses ang National Collegiate Athletic Association champion na College of St. Benilde sa pangunguna ni guest player Ea Laure na kumamada ng 18 points noong nakaraang Sabado sa PhilSports Arena sa Pasig. Nagpamalas naman ng gilas ang mga rookies na sina Jomaru Amagan at Andre Medina matapos nilang pumukol ng 25 at 20 points upang iangat ang Tiger Spikers kontra San Beda College Red Spikers noong Miyerkules sa parehong lugar. Protesta laban sa mandatory ROTC nilahukan ng mga Tomasino. Kasabay ng pagbubukas ng taong akademiko 2016-2017 sa universidad, lumahok ang ilang mga Tomasino sa isang protesta laban sa panukala na isailalim ang lahat na mag-aaral sa kolehiyo sa Reserve Officers Training Corps. Pinangunahan ng militanteng grupong League of Filipino Students kasama ang mga mag-aaral mula sa ilang paaralan sa University Belt ang protesta sa tapat ng UST sa Calle España noong ika-9 ng Agosto. UST nanguna sa guidance counselor at physical therapy exams. Itinanghal ang universidad bilang top-performing school sa katatapos lamang na physical therapy licensure examinations ngayong Agosto. Samantalang 2 Tomasino ang pasok sa top 5 na kumuha ng pagsusulit para sa occupational therapy. Nagtala din ang universidad ng 100% passing rate sa katatapos lamang na guidance counselor licensure exams.